Gusto kong simulan sa pangunahing ideya na nangingibabaw sa lahat. Negosasyon ba o atake? Babala ng pinakamataas na pinuno, maaaring magdulot ng digmaan sa rehiyon ang pag-atake. Bakit niya sasabihin yon? Hindi niya sinabi, pero tayo ang may pinakamalalaki at pinakamakapangyarihang barko doon. Malapit lang. Ilang araw na lang at sana magkasundo tayo. Kung hindi, malalaman natin kung tama siya o hindi. Mula sa Israel, ganito binabasa ang sitwasyon ngayong linggo. Sa teorya, diplomasya ang paraan ng Washington. Pero kasabay nito ay malinaw ang mensahe nila sa Tehran. Seryosohin si Trump. At ito ang ideya na nagbubuod sa pananaw ng ilan sa loob ng sistema ng depensa. Pagkatapos ng ultimatum, umatake si Trump. Huwag maliitin ng Iran dahil may naunang insidente. Balikan lang ang nangyari isang buwan na ang nakalipas sa Venezuela matapos ang ilang linggo ng aksyon. Negosasyon man o wala, nakita na natin ang naging resulta. Ganyan ang atmosphere ngayon. Ibig sabihin, oo, bukas pa rin ang pinto para mag-usap, pero isang kamay ang nasa doorknob at ang isa pang kamay ay may hawak na martilyo. At ngayon, ano ang gumagalaw sa board sa ngayon? Ngayong araw, pinabagsak ng United States Navy ang isang Iranian Shahed drone na papalapit sa kanilang aircraft carrier. Ang United States ship Abraham Lincoln ay kasalukuyang nasa Arabian Sea. Ayon sa SETCOM, pinabagsak ang eroplano ng F-35C fighter jet dahil sa mapanganib na kilos at hindi malinaw na layunin malapit sa combat group ng aircraft carrier. Ang problema sa ganitong mga pangyayari ay maaaring magdulot ng biglaang sigalot o kaguluhan. Dahil sensitibo ito, lumipat na tayo sa usapin ng pag-uusap. Pinag-uusapan ang direktang pagpupulong sa Istanbul ngayong Biyernes nina Steve Witkoff, Jared Kushner at kalihim ng Iran na si Abbas Araghchi. Ngayong araw, nagbanta ang matataas na opisyal ng Iran na umatras sa negosasyon, ngunit hindi malinaw ang dahilan nito. Pagkatapos ay lumabas ang Iran at sinabi na hinihiling nilang gawin ang mga pag-uusap sa Oman at hindi sa Istanbul. Dapat ito ay sa pagitan lang ng Estados Unidos. Walang pakikialam ng bansang Arabo o Muslim. Sa lahat ng ito, ngayong hapon, sinabi ng isang tagapagsalita ng White House na tuloy pa rin ang mga pag-uusap sa Biyernes. Putol-putol ang impormasyon, parang hindi sila nagkakasundo ngayon, hindi ba? Lahat ng mensahe ay magkakasalungat at ang totoo, napaka hindi tiyak ng lahat ng ito. Ang interesante, mula sa pananaw ng Israel, ay hindi lang ito nanunood. Dumating sina Witkoff at Kushner sa Israel ngayong umaga at nakipagkita sa punong ministro, hepe ng Estado Mayor at hepe ng Mossad. Bago ang nakatakdang pagpupulong sa Biyernes, kasama ang Iran. Ibig sabihin nito, bago kami makipag-usap sa Iran, gusto naming maayos muna lahat sa Israel. At hindi mo gagawin iyon maliban kung gusto mong pag-usapan muna ang ilang mga issue bago pumunta sa negosasyon. Bukod pa rito, hinihiling sa Israel na ang anumang kasunduan ay hindi lang dapat tumuon sa issue ng nuklear, kundi isama rin ang usapin ng mga ballistic missile. Dahil kung pipigilan mo ang isang bahagi, pero pababayaan mo ang isa pa, sa huli hindi mawawala ang panganib, mag-iiba lang ito ng anyo. Nananatiling matatag ang Iran. Kung magkakaroon ng pagpupulong, nuklear lang ang pag-uusapan, hindi kasama ang missiles. Ipinapakita nito kung nasaan ang mga hangganan at bakit ito nagiging mahirap at komplikado sa huli. Iniisip ng mga analista na layunin lang nito ang pagpwesto ng Estados Unidos at Israel ng piyesa at paghahanda ng contingency. Ngayon, talakayin natin ang militar na paghahanda. Nagpadala ang Estados Unidos ng depensa sa himpapawid sa gitnang silangan gamit ang DAD at Patriot systems. At para sa mga hindi pamilyar dito, ang Patriot ay isang sistema ng depensa na ginagamit para saluhin o harangin ang mga banta mula sa himpapawid, kabilang na ang ilang uri ng mga misil. Ang DAD ay sistemang ginawa para harangin ang ballistic missile sa mataas na yugto ng paglipad. Ibig sabihin, naghahanda sila ng dalawang sistema para labanan ang malalakas na banta mula sa Iran. Ibig sabihin, kapag gumagalaw ang depensa ng ganito, hindi lang ito para sa military exercise, kundi dahil may inaasahan silang mas malala. Maaaring kabilang sa sagot ang misil, drone, at sunod-sunod na pag-atake
Kaya dapat protektahan ang base, tauhan at kaalyado. At idagdag mo pa na ang mga naval at air assets ay gumagalaw at nagpoposisyon dito sa rehiyon. Nagpadala ang Estados Unidos ng 2 submarino at grupo ng aircraft carrier na Abraham Lincoln sa Arabian Sea. Isa rito, ang Ohio-class guided missile submarine ay ilang araw nang nasa rehiyon. Pero bago ako magsimula, gusto kong ibahagi ang kwento ng botelyang ito na labis akong namangha at dapat ninyong malaman. Ang botelyang ito ay may dalang isang hindi kapani-paniwalang kwento na ngayon lang narinig. Nasa loob nito ang lupa mula sa Temple Mount sa Jerusalem na sinagip ng mga arkeologo matapos libu-libong taon ng kasaysayan itong maitapon bilang durog na bato. Ito ang pagkakataon natin na pigilan ang kasaysayan na maglaho. Simula ng taon na may personal na koneksyon sa Jerusalem. I-click ang link sa bio or iscan ang code para sa espesyal na alok. Magdala ng mahigit 150 Tomahawk missile ang submarinong ito kapag naka-attack configuration. Ngayon, may dagdag na submarino. Ang Virginia-class submarine, nuclear-powered na kayang maglunsad ng Tomahawk at gumagamit ng torpedo. Bukod dito, ito rin ay plataporma ng intelihensya at tahimik na presensya. At dito, ang mahalagang ideya ay ito. Ang isang aircraft carrier ay kapangyarihang panghimpapawid, pero ang isang submarino na puno ng mga misil o sa kasong ito dalawa na ay kapangyarihang hindi na kailangang ipagsigawan. Gumagalaw sila ng lubos na palihim. Ito ang uri ng piraso na ginagamit kapag gusto ng isang tao na magkaroon ng kakayahang umatake ng mabilis, walang babala at may matinding lakas. Kaya kapag nakita mo ito, sasabihin mong, okay, pero kung puro diplomasya, bakit kailangan ng ganitong lakas at dami ng kilos? Sa ganitong krisis, hindi epektibo ang diplomasya kung walang pressure. Kita natin ang pressure mismo sa aktwal na lugar at dito rin lumalabas ang ikatlong kapansin-pansing elemento. Ang eroplano na CR-135U, ayon sa mga ulat kahapon, 135U ang umalis mula Okinawa at tinatayang patungo sa base ng himpapawid ng Al Udeid sa Qatar. Mahalaga ito dahil dalawa lang ganitong eroplano sa mundo, parehong pinapatakbo ng Estados Unidos at natatangi ang mga ito. Plataporma ito na ginawa para matukoy, suriin, ilarawan ang radar systems ng kalaban, mangolekta ng signal at buuin ang elektronikong lagda ng kalaban. Sa madaling salita, para kang may dalang sopistikadong mikropono para pakinggan ang nangyayari sa larangan ng labanan bago pa man magsimula ang aksyon sa mismong labanan. Base sa karanasan, ang ganitong galaw ay hindi dahil baka may mangyari, kundi dahil gusto maging handa kung sakaling mangyari o dahil nangyayari na ito. At ngayon, lumipat naman tayo. Sa loob ng Iran, nitong nakaraang weekend ay naiulat ang maraming pagsabog sa iba't ibang lungsod na may ilang oras lang ang pagitan. Walang may gustong sumagot. Iba't ibang bersyon. May nagsasabing tagas ng gas, aksidenteng industrial, at may nagsasabing hindi ito aksidente. Ngayong araw din ay naitala ang isang nakakabighaning sunog na hanggang ngayon ay patuloy pa ring nangyayari at ito ay patuloy pang iniimbestigahan. Dito, magiging responsable ako. Kung kulang ang impormasyon, di pwedeng magbenta ng katiyakan. Kaya dapat maghintay at mag-ingat sa pag-unlad ng sitwasyon. Ang alam natin, lumala ang issue. Lumala na pati chismis ukol sa tangkang pagpatay sa mahahalagang tao, kasama na si komander ng hukbong dagat ng Revolusyonaryong Gwardya, Ali Reza Tansil. Ang ginawa niya matapos ang chismis ay talagang nakakabunyag. Lumabas siya na may mensahe ng pagkakaisa. Inakusahan ang mga kaaway ng digmaang pang-media at nanawagan sa mga tao na huwag mawalan ng pag-asa. Ipinapakita nito sa atin ang dalawang bagay. Una, na nababahala ang rehimen sa naratibo. At pangalawa, alam ng rehimen kung saan ang pinakamahina nitong bahagi. Hindi lang militar ang usapan ngayon. Lahat ng nangyayari sa Iran ay konektado sa mga nababanggit sa iba't ibang ulat sa Tehran. Tinuturing ang sitwasyon na usaping pang-eksistensya at hindi lang basta laban, kundi totoong banggaan. Para sa kanila, maaaring magtakda ng kinabukasan at kaligtasan ng rehimen ng Iran. Ngayong araw, lumabas sa pambansang telebisyon ng Iran ang mataas na tagapayo ni Ayatollah Ali Khamenei na naka-uniformeng militar sa unang pagkakataon matapos ng matagal.
Malinaw ang kanyang mensahe. Ang sitwasyon sa ating rehiyon ay nangangailangan ng mensahe na handa tayong pumasok sa isang armadong labanan. Iyon mismo ang kanyang sinabi sa wikang Arabe. Nilinaw niya na hindi ito simbolikong palabas o pampulitikang eksena, kundi operatibong mensahe. At iginiit na bahagi ng senyas ang pagsusuot ng uniforme. Habang nangyayari ito, may isa pang mahalagang detalye na lumilitaw para maintindihan ang sitwasyon. Mga larawang satellite, naiulat ang aktibidad sa dalawang pasilidad nuklear ng Iran na binomba noong nakaraang taon. Isfahan at Natanz. Ipinapakita ng mga larawan na may mga bagong bubong na yero na itinatayo sa mga gusaling nasira noon. Ito ang unang mahalagang aktibidad na nakita ng mga satellite sa mga pasilidad na iyon mula noong digmaan ng 12 araw noong nakaraang taon. Bakit ito mahalaga? Bueno, kung sinusubukan ng Iran na bawiin, linisin, itago, protektahan o ilipat ang mga bagay, maaaring ibig sabihin ay inaayos nila muli ang kanilang kakayahan sa gitna ng presyur na nararanasan nila ngayon. Malinaw na hindi mga bubong na yero ang ginagamit para protektahan ang mga lugar mula sa isang misil. Hindi iyon ang layunin. Panakip lang para hindi makita ng satellite ng Estados Unidos at Israel ang nasa ilalim. At kapag ginagawa ito ng isang bansa, habang sabay na nakikipag-usap, ang nakikita natin ay isang negosasyon na may kasamang banta, totoong banta. Sige, kung gusto mong updated sa mga nangyayari sa Israel, mag-subscribe at pindutin ang kampanilya para alam mo kapag may bagong video. Ngayon punta naman tayo sa Israel kung saan may mahalagang pangyayari. Tinanggal na ang information blockade tungkol sa mataas na antas ng pagbisita sa Estados Unidos. Ang hepe ng Estado Mayor, si Teniente General Eyal Samir, ay bumiyahe ngayong weekend para sa isang mabilisang pagbisita. Mabilis at matinding 2 araw na pagbisita, nagkaroon siya ng seryosong pag-uusap sa mga Amerikano, lalo na ukol sa Iran. Hindi rin siya nag-iisa. Kasama niyang bumiyahe ang ilang matataas na opisyal, kabilang ang papasok na komander ng Israeli Air Force, si Omer Tischler, at ang hepe ng dibisyon ng pagpaplano, si Gedi Zimmerman, at isang opisyal ng operasyon ng intelihensya, isang brigadier general. Dapat ding tandaan na si Shomi Binder, hepe ng militar na intelihensya, ay nagpunta sa Estados Unidos para sa mga pag-uusap tungkol sa posibleng pag-atake. Mga pagpupulong kasama ang Pentagon at White House officials. Kaya, sa ganitong sitwasyon, malinaw na hindi lang ito tungkol sa isang Zoom call. Ito ay harapan dahil ang koordinasyon na kailangan sa kasong ito kung sakaling lumala ang krisis ay dapat na napakalaki at syempre dapat itong gawin ng maayos at planado ng mabuti. Kapag sinasabi sa Israel na walang alternatibo sa personal na pag-uusap, ito ay dahil malalaking desisyon ang pinag-uusapan. Habang may tensyon sa Iran, Estados Unidos at Israel, tuloy pa rin ang digmaan sa Gaza. May 2 akong balitang konektado sa mas malawak na usapin ng kontrol, hangganan at seguridad. Una, pumunta tayo sa Rafah, ang tawiran ng Gaza at Ehipto na binuksan muli sa tigil putukan kasama ang Hamas, ngunit hindi ito simpleng pagbubukas. Ganito ang sistema. Sa panig ng Gaza, may kontrol sa mga pasaporte, may mga tagamasid mula sa European Union at may mga Palestinian operator na kinikilala ng autoridad ng Palestina na kasali. Habang minomonitor ng Israel mula sa malayo gamit ang checkpoint, ilang daang metro ang layo, gamit ang teknolohiya at walang pisikal na presensya sa tawiran. Hindi lang ito teknikal na detalye, ito ang modelong binubuo at ipinatutupad para payagan ang paggalaw ngunit panatilihin ang seguridad. Ayon sa mga ulat, inaprubahan ang muling pagbubukas dahil sa presyon ng Estados Unidos para umusad sa susunod na yugto ng kasunduan. Kailangan nating sabihin na ito ay may kaugnayan sa pagbabalik ng huling nawawalang bihag, si Rangvili, at kasalukuyan itong pilotong proyekto. Una, ilang dosenang tao muna, tapos daan-daan na ang tumatawid araw-araw, na pwedeng unti-unting palawakin. Oo, muling binubuksan ng Rafah pero may limitasyon pa rin. At may usapin din sa lagusan ng Khan Yunis.
Iniulat ang pagkakatuklas ng 100 metrong lagusan sa ilalim ng lupa kung saan may 3 tila tirahan at taguan ng armas. Tingnan natin ang listahan para maintindihan ito sa konteksto ng tigil putukan. 45 granada, 35 magasin, 10 rifle, mga rocket-propelled grenade at rocket launcher, 10 pampasabog, 6 bulletproof vest. Ayon sa kasunduan ng tigil putukan, binuwag ito ng mga tropang Israeli. Ito, muli, ay nagpapakita sa atin ng realidad. Kahit na may mga kasunduan, kahit na may mga pahinga, patuloy ang presensya ng teroristang infrastruktura at bawat tuklas dito ay paalala kung bakit hindi dapat pirmahan ang seguridad sa lugar. At ngayon, hayaan ninyong pagsamahin ko ang lahat ng puntong ito para maisara natin ang video na ito ngayon. Ang nararanasan natin ay parang isang board na may 3 antas ng sabay-sabay. Una, diplomatiko. Pangalawa, mabilis na paghahanda militar. At pangatlo, panloob na kaguluhan at digmaan ng naratibo sa Iran. At ang tanong na natitira ay, ang mga negosasyon sa Turkey o saan man ito maganap ay isang paraan ba ng paglabas o ito lang ba ang huling pagtatangka bago ang isang matinding aksyon? Para sa akin, ang susi ay nasa isang bagay. Kapag gumagalaw ang depensa, tag, submarino, aircraft carrier at intelihensyang eroplano sa paligid, hindi iyon palabas. At inuulit ko, mayroon na tayong karanasan sa Venezuela at ikaw at ako ay naging saksi kung paano natapos ang lahat ng iyon. Ngayon, hindi ibig sabihin na bukas ay magkakaroon na ng digmaan, pero ibig sabihin nito na paliit ng paliit ang puwang para magkamali. Hanggang dito na lang ang mga update para sa araw na ito. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito para makakuha ng impormasyon, mag-subscribe ka na at ipaalam mo sa akin sa mga komento. Sa tingin mo ba matatapos ito sa kasunduan o magkakaroon pa ng mas malalang tensyon sa ilang oras o araw? Huwag kalimutang mag-like. Kita-kits!